So good morning sa lahat ng mga katiits sa Luzon, Visayas and Mindanao. Happy hunting. Welcome back sa ating YouTube channel, si Bunga Cebu Treasure Hunter. Paki-search lang inyo sa YouTube mga katiits. So ngayon katiits, ang itong sign mo katiits, dapat mo gisend nimo sa atin, dapat naka-video mga katiits para maliwanagan natin pag remap. So ganito na lang, ating i-remap, ikaw na ang mag-confirm dyan sa area. So bago muna, mag-intro muna tayo mga katiits. So dito ta mag-una mga katiits. So itong sign mga katiits, naka-divided ang area dyan. Naka-divided siya patag, naka-plane or naka-slanting. Yan ang area mo kung kasama ito sa markers na tatlo. Kung hindi yan kasama, basta kaya ang area tinutukoy nito naka-divided, naka-andana, parang hagdanan. Yan ang confirmation nitong markers katiits. At may tendency sa distance nitong area nga mapatag, mayroong mga sapa, divided din ang sapa. Nasa unang sapa mula dito sa mapstone na ito, galing dito, nasa 100 meters mayroong sapa, at sa unahan naman another naman 100 meters sapa na din. Pwede malaki, pwede maliit, pwede patay na sapa, matubigan kung mayroong tag-ulan. Yan ang confirmation. Pero sa area nimo katiits, maraming deposito. Maraming deposito mga katiits, hindi lang 5, hindi lang 8, hindi lang 10, basta marami. So mag-focus tayo sa markers na nakita natin sa imong gisend sa atin ito. So itong markers katiits, sobrang legit. Yan ang sabi ko sa unang mapstone nga ating nakita, kung kasama yan nga ating na-remap una. Hindi lang 5, hindi lang 8, hindi lang 10 ang deposit dyan. Nakakalat sa area ang item dyan, mula big deposit hanggang medium, hanggang giveaways, hanggang extra large deposit. At mayroon pa siyang diamond ang area mo katiits. So ngayon dito ta mag-focus, dapat naka-video ito katiits para matingnan natin ang paligid. So ito na lang ang ating pag-remap nito. So kadalasan sa na-encounter namin katiits, itong klaseng bato confirmation sa deposit. So saan ba ang deposit katiits at paano ito i-remap? So ganito, lagyan natin ng kulay red ang itong mga kathang sa harapan niya sa bato na pyramid. So ito katiits, lagyan natin ng kulay red at sundan mo katiits step by step. So ito katiits, yung linagyan natin kulay red, ang confirmation niya katiits, yung bato nasa likod niya. So saan ang bato ang confirmation niya katiits? So lagyan nating arrow mula dito. Yan ang bato katiits, linagyan nating arrow. Yan ang unang confirmation. Yan ang ipaalam niya katiits. So ang ikalawang kathang katiits, ganon pa rin ito. So yan katiits, linagyan natin ng kulay red at ganon pa rin ang tinutukoy niya, ang nakaseparate na bato nasa likod niya. So ito katiits, lagyan nating arrow, ganon pa rin ang sitwasyon. So yan katiits ang ikalawang bato sa confirmation sa may engrave sa kabilang gilid sa pyramid na bato katiits. So sundan mo katiits, lagyan naman natin kulay red ang nasa baba. So ito katiits, linagyan natin ng kulay red na parang letter C, parang letter D. So ibig sabihin, siya ang nakatayo na bato na pyramid, nakapormisyon ng pyramid, na siya nga nagdala
sa lahat ng markers sa bato sa paligid niya, nandoon nakaukit sa kabuuhang bato nga itong pyramid, nandito ang lahat makita ang confirmation markers. Yan ang ipaalam niya katiits. Yan katiits. Ibig sabihin yan, confirmation, siya ang bato nga nakatayo katiits. At ito katiits na parang isla sa itaas, ibig sabihin yan parang upuan, ibig sabihin yan confirmation sa area patag katiits. Patag siya, plain kung saan nandoon sila ang mga bato na mayroong mga markers. Yan na ang paligid nila katiits. Ito ang confirmation, yan kabuuhang area kung saan sila nandoon ang markers, yan plain siya katiits. Yan ang tinutukoy sa pyramid. Detalye siya mga katiits. Yan ang pag-remap katiits. Basta ganitong klaseng mga markers mga katiits, pyramid, naka-triangle formation yun ang mga coordinate sign niya katiits. So makita ninyo sa video, naka-triangle formation. Naka-arko sa baba, naka-letter C, naka-letter D. So now, paano natin i-remap kung saan ba ang deposit? So ang deposit nito katiits, kadalasan katiits sa natulungan namin nga aming napuntahan nga mga ganitong mga bato, pyramid, mayroon pang malaking pyramid na bato katiits, kadalasan katiits north position katiits. Ang kumpas ani katiits, north position, ang giveaways northeast. Yan katiits. So halatang halata katiits, sa harapan niya mayroong dot, sa baba mayroong dot. Yan ang nag-confirm katiits, itaas o sa baba mayroong parang dot. So ito ang i-search mo katiits. Mula dito sa harap katiits, north position ka. Kung may gamit ka, i-search nimo nasa mula dito sa harapan niya katiits, pwede tumayo ka sa itaas nitong bato, doon ka magsukat 4 to 5 meters distance katiits, nandoon ang exact location sa remapping natin katiits. At ipalo up lang sa imong gamit. Alam ko ang mga gamit ninyo mga electronic gadget, scanner, garit, kahit US pa, kailangan mag-search ka sa alas 5 sa buntag. Huwag kang mag-search na sobrang init na, kasi maraming mineralis ang ilalim ng sa lupa. Mata na ang mga mineralis sa ilalim ng lupa kapag taas na ang araw. Yan na ang masagap sa inyong mga electronic gadget. At i-confirm nimo pagkahapon sa alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Tapos kung mayroon pa ibang gamit, locator lang ang gamitin mo katiits. Sana alam mo ang paghawak sa locator na electronic, kasi alam ko na kadalasan ngayon sa mga katiits natin naniwala pa sa electronic gadget, lalong-lalo na electronic EKS. Kailangan i-upgrade. Yan ang sinabi ko, tingnan lang ninyo sa ating YouTube channel ang ating tutorial dyan katiits. So may madite ka sa harapan or sa wala, sa mula dito 4 to 5 meters, itisdig lang nimo katiits ng 1 to 2 meters distance. Basta kay kung dili siya mo igo sa north alignment katiits, ilihis nimo northeast, sa tunga-tunga sa northeast sa kumpas katiits. Ganon pa rin 4 to 5 meters distance, doon kayo magtisdig. Kasi ang giveaways nito katiits nasa northeast east alignment gyud katiits, nasa 10 meters distance mula sa sentro sa triangle sa area katiits. Doon ka sa sentro tumayo. Ikalawang option nako katiits, tayo ka sa harapan nitong bato, sa gilid gyud sa harapan katiits, sukat kang 3 meters. So kung saan banda ang 3 meters, doon ka mag-start sa layout sa imong hukay sa 3 meters gyud sa gilid sa 3 meters, at paabante ka 4 to 5 meters. Kasi marami na kaming na-encounter ganito katiits. Ang madatna nimo dito katiits, maraming anti-decoy ang butas pag matamaan nimo.
kadalasan sa pyramid maraming anti-decoy. Pag makaabot na kayong 5 feet, 6 feet, unti-unti nang mawala ang detection, lalong-lalo na ikiis electronic ang inyong gamit. Malihis na kayo katiits. At kadalasan ito katiits, mayroong mga buto ng tao, mayroong mga patay. Pag abot ng 5 to 6 meters, mayroong mga patay na tao. Yan ang na-encounter natin sa natulungan natin katiits. So sana wala siya, walang mga buto ng tao makita ninyo, basta ito mabangga kayo nito sa water trap. Mayroong water trap siya sa ilalim katiit. Sana makundim ninyo ang dinaanan sa supply sa water trap, kasi mayroong water trap ito katiit. Kung matamaan ninyo katiit 5 to 10 meters, bangga na kayo ng matigas na limestone na kulay gray, halo ng simento at mga bato. So sana nasundan mo katiits. Maraming salamat sa pagpadikod mo sa atin, at sa ibang mga katiits, isend lang ninyo ang inyong mga. So sana katiits, nasundan nimo ang ating pag-remap. Subukan mo lang katiits, kasi wala namang mawala sa iyo. Itisdig lang. Si kadalasan yan ang na-encounter sa mga natulungan namin. Kadalasan ganito ang mga posisyon mga katiits. So maraming salamat. Magandang hapon. Maraming salamat. Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mabuhay Philippines.